Yan, magtataka kayo mga boss kung bakit ganyan ang itsura ng cylinder block ng Smash ng Raider J. So yan, minamartilyo na natin. So ang istorya nito mga boss, ito hindi na mabaklas. Pagkaraan ng 15 years na hindi na babaklas, yan, nagkakalawang na. So ang desisyon natin mga boss, sinabi natin sa may-ari, sisirain na yung cylinder block para mabaklas lang natin, kasi hindi na kayang baklasin, napakatigas, ayaw gumalaw. Yan, makikita yan mga boss pag nabaklas na, nalaghari na natin, makikita kung gaano yung kalawang dyan sa loob. So yun yung desisyon natin dyan mga boss, yun yung ginagawa. Pero marami ng mga gumagawa din yan, sinisira na talaga. Lalo sa mga XRM 125, ganyan yung nangyayari sa Wave 125. Parehas yung design ng kanilang engine na merong butas doon sa may cylinder head. Ngayon, syempre, tumatapon yung mga dumi galing sa gulong, kaya nangyayari ang ganyan. Yan, may mga diskarte rin naman na sa pagsisira niyang cylinder block na yan ay ginagamitan ng grinding disc. So ako, na lang, laghari, kasi sa tingin ko mas mabilis to kaysa grinding disc. Hindi pa delikado, kasi kapag grinding disc ang ginamit natin, yung cutting disc, ay may posibilidad na mabasag yung disc, kasi alo yan alo yung ginagamitan. Pero kanya-kanyang diskarte na lang mga boss. Ito pinakita ko lang na ganito yung diskarte natin, kasi isang diretsuhan lang yan, nalaghari, tapos na ang pagbabaklas niyan. Yun nga lang, medyo pagpapawisan sa sobrang tagal, kasi medyo matagal din yan halos ilang paulit-ulit na paglaghari din tayo dyan mga boss. Kasi yun, ang kagandahan nito, di papawisan tayo para tayo nag-exercise lang. Kaya yun ang pinili natin kaysa tayo mag grinder. So ito mga boss, basta isang diretso lang yan, kuha na agad, makikita na agad yung laman ng stud ng cylinder block, kung bakit ayaw mabunot. Yan, so ayun, natanggalan natin. Yan, ganyan yung diskarte ko mga boss, kasi yan naman ay sira na talaga, sinisira na talaga yung cylinder block para mabunot lang natin. Kasi ang problema talaga nito mga boss, connecting rod, hindi nga makalas tong cylinder block, kaya sinira na rin natin. Kasi hindi naman makakalas yung buong makina kung hindi natin tatanggalin tong cylinder block na to. So mapapansin nyo mga boss, puro kalawang na. Kahit anong gawin yan, kahit anong babad yan, nakailan WD-40 na rin yung ginamit dyan, hindi man lang gumalaw, hindi man lang lumambot. Kaya yun, tuloy-tuloy lang sa pagbasag. Ito nga pala yung ginawa nating una, para may idea kayo. Pinakita ko lang, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo, pero yan yung nakikita kong pinakamabilis na paraan para sa akin. So yan, laghari lang talaga. So ayun, laghari na natin mga boss. Kita nyo naman, puro kalawang. Ito, napaangat na natin yan kasi pinukpok na natin. Pero nung talagang dikit na dikit yan mga boss, halos walang pagitan, parang nakahulma na. Kung sa parang nagbuhos ka na ng simento. So ganun yung loob. Kaya kita nyo naman yung physical appearance ng makina, talagang laging nasa maputik to, kaya yan ay nagkaganyan. So ayun, discuss lang natin mga boss, kasi ito sabay-sabay, tatlong Raider J yung naandito, halos iisa ang naging problema niyan sa pagbabaklas. Una, ito yan, ito yung overhaul na sinira na natin yung block. Yan, diba? Tapos yung isa, ganun din. Puro stock up yan. Kaya ito, hindi rin mabunot yung cylinder head naman ito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, diba?
kahit anong gawing palo ayaw umangat. So ito, baka ito kaya pa ng WD-40. Try ko lang, medyo pahuli natin to kasi meron pang nauna na overhaul. Ayan yung nasa labas. Ito naman, yan yung black. O, natanggalan natin, di ba, yung nilaghari. So napakatigas talaga niyan. Kaya ang option lang talaga dyan ay sirain. So doon sa mga wala pang idea kung bakit nagkakaroon ng kalawang, no, kasi yan, may butas nga yan dyan, no, dyan sa tinuturo kong yan. Ayun, butas yun, papunta ron sa stud. So sa katagalan, sa tagal ng panahon, lalo't ganito ang itsura na nito, talagang mapupuno yan ng dumi, ng mga alikabok na natuyo, tapos nababasa. So yan ang nangyayari, mga boss. Kaya doon sa may mga XRM 125 saka ganito, Smash, Raider J, kung hindi pa nababaklas, pabaklas nyo na agad para ma-check. Kasi ito talaga, puro iisa ang problema niyan. Yan, no? Tatlong magkakasabayan pero iisa ang problema. I-stack up yung stud ng cylinder head. Hindi mabunot, pare-parehas yan. Kaya yan yung nagpapatagal. Pero kung hindi talaga kaya ng mabilisan, eh di ganyan na yung gawin ninyo. So yan yung pinakita ko lang sa inyo, mga boss. Ganyan yung ginagawa natin kapag hindi matanggal. And yun, ito na, bago na yung cylinder block. Di ba? Ganun lang. Kasi halos 3 araw ko nang pinapalambot yun, hindi talaga gumalaw. Kaya dito, ganyan yung ginawa natin. Yan, kita nyo naman, 3 sabay-sabay, isa ang problema. Kaya ito naman, ang pinangyayarihan talaga niyan, lagyan nyo na nung mudguard. Kasi itong 3 to, walang mga mudguard. Ayan, di ba? Yung talsik niyan, papunta yan doon sa cylinder head mismo. Papasok, patutuyo hanggang sa kalawangin. So yun yung dahilan. Yun yung nakikita akong dahilan kasi pare-parehas nga. Ayan, kita nyo naman, itong isa hindi ko pa natatanggal. Basta ganun lang, ganun yung nagiging problema. Kaya lagyan nyo na ng mudguard o kaya pasiritan nyo na ng WD-40 yung mga motor ninyo na ganyan, dyan sa parting yan. Diba? So yun, nakita nyo naman.